Hinihintay pa ng Philippine government ang formal na desisyon ng Indonesia upang maplansya ang detalye para sa paglilipat kay Mary Jane Veloso. Samantala, wala ring hinihinging kapalit ang Jakarta kaugnay ng inaasahang pagpapauwi sa bansa kay Veloso. Si Creseline Catarong magbabalita. Taong 2010 nang maaresto si Mary Jane Veloso dahil sa drug trafficking matapos siyang mahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin sa Yogyakarta, Indonesia at hinatulan ng death penalty sa kaparehong taon sa nasabing bansa. Araw ng Miyerkules, inanunsyo ng Pangulo na babalik na sa Pilipinas si Veloso para patuloy na isilbi rito ang kanyang sentensya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary Mico Clavano na hinihintay lang nila ang formal na desisyon o tugon ng Indonesian government upang maplansya ang ilang detalye tungkol sa magiging setup ng paglilipat kay Veloso. September 6, 2022 nang formal na hiniling ng Department of Foreign Affairs ang clemency para kay Veloso. The formal response of the Indonesian government to our formal request as well for the repatriation of Mary Jane Veloso. This is an example of a detainee moving from one criminal justice system in one jurisdiction to another. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos sabihin ng Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia na ikinokonsidera nila ang posibleng paglipat kay Veloso bilang parte ng constructive diplomacy. Binanggit naman ni Foreign Affairs Undersecretary for Migration Eduardo Jose de Vega na binabalangkas ng Indonesian government ang isang pulisiya na ilipat sa sariling bansa ang mga dayuhang nagkasala para doon pagdusahan ang kanilang sentensya. Dagdag ni de Vega, sa sandaling lumabas na ang final say ng Jakarta, makikipagpulong ang Pilipinas sa panig ng Indonesia upang plansyahin ang mga detalye ng kanyang paglipat sa isang bilangguan sa Pilipinas. Another benefit of her being here, aside from what it means that there will be no more death penalty, is that she's here and of course she'll be visited by her family easier. Kaugnay dito, inihayag ng DFA official na pinag-uusapan na ng pamalaan ang posibleng detention facility na maaring lipatan ni Veloso kapag makabalik ng Pilipinas. Pag-uusapan pa yan. Of course, we'd like to think, and I'll turn over the DOJ there, that she will not be detained here along with those who have convicted of heinous crimes. No, there is the option. So that is a discussion that is still being made in the Department of Justice as to where she could be detained. The Secretary has already given instructions to the National Bureau of Investigation if ever and when the Mary Jane Veloso will be coming home to pick her up and bring her to the detention center. Gayunpaman, tinitignan anya nila ang Correctional Institute for Women sa Mandaluyong City bilang posibleng pasilidad na maaring ilipat si Veloso. Sa tanong naman kung kailan talagang makababalik si Mary Jane Veloso sa bansa, ang sagot ng DFA, well, our president spoke, and there must be a reason for his optimism. Remember, he's friends with our new president. I will not speculate or give a time because we don't want na mabulilyasa to in our talks in Indonesia. They do know we want her as soon as possible in Christmas. Samantala, sinabi ni De Vega na maraming espekulasyon kung ano ang naging kapalit o kung ano ang desisyon kaugnay ng inaasahang pagpapauwi kay Veloso. Paglilinaw ng opisyal, walang hininging kapalit ang Indonesia kaugnay dito. Because they haven't asked for anything. But of course, in the future, if they may, then certainly the Philippines will remember this gesture on the part of Indonesia for our kababayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.